Baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Sa dami ng ingay sa paligid, sa dami ng takot na gumugulo sa isipan mo, may tinig na gustong marinig ng puso mo ngayon. Isang tinig na hindi sumisigaw pero tumatagos. Isang pangakong hindi napapako. Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan, handang saklulo sa oras ng kaguluhan. Awit 46:1. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Kanya. Ang kailangan mo lang ay bumukas. Kaya ngayon habang humihinga ka, habang nananatili kang buhay, may pagkakataon ka pang yakapin ang proteksyong inilalaan ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Ang Salmo 91 ay hindi lamang panalangin. Ito ay kuta, kalasag at pangakong buhay. Halika, lumapit tayo sa lilim ng Kanyang pakpak. Sa bawat pagising mo sa umaga, may panibagong grasya ang dumarating mula sa langit. Hindi ito laging halata, pero sa likod ng katahimikan, gumagalaw ang Diyos. Bawat tibok ng puso mo, patunay na may plano pa siya. Kaya na ngayong umagang ito, hindi lang basta salita ang maririnig mo. Ito ay tinig ng Diyos na dumarating sa gitna ng iyong araw upang ipadama sa iyo na hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang Salmo 91 ay paalala sa iyo na may tahanan ka sa piling ng kataas-taasan. Sa gitna ng mga takot, may katahimikan. Sa gitna ng tanong, may sagot. Sa lilim ng Kanyang mga pakpak, walang makakagalaw sa iyo. Sinasabi sa Salmo 91:4, Kaniyang tatakpan ka ng Kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng Kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang Kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Iyan ang pangakong dapat mong yakapin ngayon. Ngayon, bago pa man umusad ang araw, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, bawat hakbang, bawat mahal sa buhay, bawat pangarap. Dahil sa panalangin, hindi ka lang nakikinig, nakikipag-usap ka sa Diyos na nakikinig sa puso mo. Ihanda mo ang iyong puso dahil ngayong sandali ay lalapit tayo sa presensya ng Diyos sa isang taimtim na panalangin ng proteksyon at biyaya. Isulat mo sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang kanlungan ko. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas marami pang ganitong dasal ang maabot ang mga nangangailangan. Sa bawat hininga mo ngayon, isipin mong tinatanaw ka ng Diyos. Hindi bilang sino mang nagkakamali, kundi bilang Kanya talagang minamahal. Ngayon, dito sa tahimik na sandali nating ito, hayaan mong ang Kanyang presensya ang siyang maghatid ng kapayapaan sa puso mo. Isipin mo, kapag nag-quality time ka sa Diyos, hindi mo kailangan maglakad ng matagal. Isang simpleng paglapit, isang bukas na puso, sapat na. Kaya ngayon, maghanda ka sa isang espesyal na panahon ng panalangin. Huwag magmadali, pero huwag ding mawala ang pag-asa. Habang binubuksan mo ang iyong isipan sa tinig niya, maramdaman mo ang init ng Kanyang pakpak na bumabalot. Tulad ng sinabi sa Salmo 91, Aking tatakpan ka ng aking mga balahibo. Sa ilalim ng aking pakpak ay manganganlong ka. Wala kang dapat ipangamba dahil Kanya kang pinoprotektahan. Ang panalangin ay parang pag-uusap ng anak sa ama. Walang kinakailangang formalidad. Sapat na ang pagiging tapat. Kaya ngayon, buksan mo ang iyong puso at manalangin kasama ako ng buong pananampalataya. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming ligtas na dako. Ako'y lumalapit sa iyo nang may pahinga sa aking kaluluwa dahil alam kong sa iyo ay may tunay na pahinga. Sinusumamo ko ang iyong proteksyon. Saklolo kami, O Diyos, yung pambaon sa bawat isa naming minamahal. Naway sakupin kami ng iyong presensya gaya ng lilim ng proteksyon sa ilalim ng iyong mga pakpak. Gabayan mo ang bawat hakbang naming tatahakin ngayong araw, bawat desisyon, bawat paghinga. Itakda mo ang iyong mga anghel sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat pangamba na hindi namin nakikita, sa bawat hindi namin napapansin. Hayaan mo silang magsilbing mga bantay, mga gabay na magpapaalala ng iyong katotohanan. Sapagkat may pangako ka, hindi ka matatakot sa lagalag ng takot sa gabi, ni sa sagasa ng araw, ni sa lamon ng dilim,
ni sa paglipad ng salot sa kadiliman. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang mga parirala, ito ay buhay. Kaya lagi kong sasambitin, Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong pangako, ipinapasa ko sa iyo ang bawat takot at tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Tulong mo na maging matatag ang aming pananampalataya, na kahit ang bagyo ay sasalubungin namin nang may katiyakan na ikaw ang aming kalasag. Habang binibigkas mo ang mga ito, maramdaman mo na unti-unting lumalapot ang katiyakan sa iyong kalooban, hindi galing sa iyong lakas, kundi sa kanyang mga pangako. Ito yung tinatawag nating oration of faith, panalangin na bumubuo ng matibay na pader ng pananampalataya. Kapitan mo ang Salmo 91:5-7. Hindi ka matatakot sa lagalag ng gabi. Bawal matalo ang iyong pananampalataya sa gitna ng panganib, sapagkat sa iyo ay ibinibigay ko ang aking buhay. At sa bawat salitang ito, dumadaloy ang espasyo ng kapayapaan. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na kapag tayo'y huminahon at kumapit sa Kanya, meron pagpapatuloy ng biyayang hindi nawawala. At alam mong ang araw na ito ay hindi magiging katulad ng kahapon. Dahil ngayon, may kaakbay kang banal na presensya. Hindi mo kailangan ilihim ang iyong mga pangarap. Ipasok mo yon sa panalangin. Isipin, bawat pangarap na nakasulat sa puso mo, bawat pangamba na maalala mo ngayon, lahat ng iyan ay binabati ng Diyos. Ang tawag niya sa iyo ay hindi takot, kundi anak. At ginagawa niya ang lahat para ipakita sa kanila na ikaw ay mahal, ikaw ay pinoprotektahan, ikaw ay hindi nag-iisa. Kaya huwag mong kalimutan, anuman ang iyong labanan, makikinig ang Diyos. At habang hinihila mo ang bandilang Panginoon ako'y sa iyo, naroon na ang sagot, hindi sa malakas na tinig, kundi sa katahimikan ng kanyang presensya. Ngayon, tumigil ka sandali at likhain sa iyong isip ang larawan ng iyong pamilya na ligtas, nakikinig sa iyo, nakangiti dahil alam nilang may proteksyong dumating. Hayaan mong makita mo iyon, pisikal na presensya mo, ang iyong mga mahal na kayakap sa seguridad ng panalangin mo. Hindi lang ito basta imahe, ito ang unang bunga ng iyong pananampalataya. At habang naglalabas ka ng isang aming Panginoon, ikaw ang aming kanlungan. Maramdaman mo ang intensyon ng Diyos na palakasin ang iyong kaluluwa. Dahil Siya ang tagapagligtas mo, Siya ang reserba mo. Hindi kailangang sagutin mo agad ang mga tanong ng buhay. Kaya mo itong paglaanan ng katahimikan at ng tiwala, sapagkat kahit ngayon, kahit sa gitna ng nakikita at hindi nakikita, naroon siya. At kung anuman ang hinaharap mo, hawak mo na ang isang pundasyon na hindi matitinag. Ang Salmo 91 ay hindi lang panalangin, ito ang ugat ng iyong proteksyon. At ang panalangin natin ngayon ay hindi natitinag. Kaya habang patuloy ang pagdaloy ng salita at ng pag-asa sa puso mo, ihanda mo ang sarili mo sa likas na sandali ng kapangyarihan na darating. Patuloy nating dadalhin ang panalangin, hindi bilang ritual, kundi bilang buhay na pag-uusap sa Ama. Isulat mo sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan, protektahan mo kami. At kung ang panalangin na ito ay nagpapatibay ng iyong tiwala, huwag kalimutan mag-subscribe para mas marami pa tayong maibabahaging mga dasal, mga salita ng direksyon, mga pangako ng pag-asa, na bawat pagsambit natin kanina ng panalangin, may pinto na bumukas sa kalangitan. Hindi mo man agad makita pero ang spirito mo ay nakakadama dahil kapag ang puso ay taus-puso, ang langit ay tumutugon. At kung nagdududa ka kung totoo ba talagang gumagalaw ang Diyos ngayon sa buhay mo, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang kwento ng pananampalataya na lumampas sa takot at pumasok sa himala. Si Daniel, isang lalaking tapat, isang lingkod ng Diyos na kahit sa gitna ng pagbabanta hindi natitinag. Alam mong mahal ka ng Diyos kapag kahit nasa panganib ka na, hindi ka natatakot. Si Daniel ay itinapon sa kuweba ng mga leon, hindi dahil sa ginawa niyang masama, kundi dahil nanindigan siyang manalangin. Hindi niya isinara
ang bintana ng panalangin kahit tinakot siya ng mundo. At sa sandaling iyon, habang ang mga panga ng leon ay naghihintay sa katahimikan ng gabi, isang bagay ang nangyari, ang Diyos ay pumasok. Sabi sa Daniel 6:22, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel at pinatigil ang mga bibig ng mga leon upang hindi ako mapahamak. Ganon din ngayon, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung kaya niyang patigilin ang mga leon sa panahon ni Daniel, kaya rin niyang patigilin ang bawat pagsubok, bawat pangamba, bawat takot na umaatake sa iyo ngayon. Pero kailangan mong manindigan, kailangan mong manalangin, kailangan mong magtiwala tulad ni Daniel. Hindi ba parang ganito rin ang nangyayari sa atin ngayon? Hindi man tayo literal na nasa kuweba ng mga leon, pero ang dami sa atin ay nasa gitna ng matitinding suliranin, problema sa pamilya, pangangailangan, kalusugan, trabaho, direksyon sa buhay. Minsan, parang gusto mo nang sumuko, pero sa gitna ng dilim, sa gitna ng kawalang kasiguruhan, naroroon ang Salmo 91:4. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang Diyos ay tumitindig para sa iyo. Pinapadalhan ka niya ng mga anghel na hindi mo man nakikita pero nararamdaman ng puso mo. At gaya ni Daniel, kahit hindi mo pa alam ang resulta, pwede mong piliin ngayon ang magtiwala. Isipin mo ito, si Daniel ay nanalangin bago siya itinapon sa kuweba. Hindi siya naghintay ng kagipitan bago manalangin. Sa araw-araw niyang buhay, pinili niya ang manalangin. Kaya nung dumating ang pagsubok, handa na ang langit. Ganyan din ang ginagawa mo ngayon, kapatid. Sa bawat pagdulog mo sa panalangin ng umaga, bawat pagbigkas mo ng Salmo 91, ikaw ay naghahanda ng espiritual na depensa. Hindi ito panakot, ito ay paalala na hindi mo kailangan hintayin ang bagyo para magtayo ng kublihan. Ang panalangin ay hindi panakbuhan kapag may problema. Ito ay buhay na ugnayan sa Diyos sa bawat araw. Tandaan mo, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang para sa mga panahon ng kasaganaan. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa gitna ng panganib. At sa oras na iyon, tulad ni Daniel, masasabi mong, hindi ako natatakot dahil ang Diyos ay kasama ko. Ikaya ngayong umaga, tanungin mo ang sarili mo, ako ba ay may pananampalatayang gaya ni Daniel? Ako ba ay maninindigan kahit hindi ko alam ang mangyayari? Ako ba ay mananampalataya kahit tila wala akong kontrol? At ang sagot ng Diyos ay ito, anak, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa akin. Sapagkat sinabi niya sa Salmo 91:14, sapagkat inilagak niya ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't kaniyang ililigtas siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kaniyang naalaman ang aking pangalan. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang kailangan lang ay kilalanin mo siya. At habang ginagawa mo yon, habang nilalakad mo ang araw mo na may Salmo 91 sa puso mo, mapapansin mong may pagbabago, hindi sa paligid mo agad, kundi sa loob mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Magkakaroon ka ng direksyon sa gitna ng pagkalito. At unti-unti, makikita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa bawat aspeto ng buhay mo, sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa pangarap mo. Ngayon, hayaan mong bumaba ang katahimikan sa paligid mo. Isipin mo si Daniel, mag-isa sa gitna ng panganib pero hindi natakot. Bakit? Dahil alam niya ang Diyos ay hindi lumilisan. Alam niya, kahit isang hakbang na lang sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang Diyos ay naroon. At ikaw, hindi ka rin nag-iisa. May Diyos na sumasama sa iyo ngayon. Kaya habang patuloy mong pinagninilayan ang Salmo 91, habang kinakausap mo ang Diyos sa iyong panalangin ng umaga, tandaan mo, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Tulad ni Daniel, may plano ang Diyos sa iyo. At ang plano niya ay hindi para sirain ka, kundi para ingatan ka, para bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa.
Isulat mo sa mga komento ngayon, Panginoon, gaya ni Daniel, magtitiwala ako sa iyo. Pwede mo ring idagdag ang pangalan ng taong gusto mong ipanalangin. Hinihikayat din kitang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga panalangin, mensahe at direksyong biblikal na magpapalakas sa iyo araw-araw. Huwag mong hayaang matapos dito dahil may isa pang mahalagang bahagi ng Salmo 91 na kailangang ilabas. At maaaring iyon ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Nanatili kang nakahimbing sa pag-asa ni Daniel dahil hindi siya nanahimik sa gitna ng panganib. Gaya ng ginawa niya, ikaw naman ngayon, habang pinapakinggan mo ang bawat salita, ay hinihikayat ng Diyos na magpatuloy hindi lang sa panalangin ng umaga, kundi na maabot ang isang bagong antas ng kapanatagan. Sapagkat hindi lamang proteksyon ang dala ng Salmo 91, ito ang direksyon ng Diyos para sa iyong buhay. Isipin mo ang Salmo 91:11, sapagkat kaniyang iutos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Hindi mo kailangang magbasa ng mapa o maghanap ng sagot sa sarili mo. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay nagtalaga na ng espiritual na gabay para sa bawat hakbang mo. Sa bawat pagbigkas mo ng Panginoon, gabayan mo ako, hindi iyon nagiging salita lang. Ito ay tinig na sumisigaw sa kalawakan. At naroon ang sagot, hindi inalintana ang layo dahil ang kanyang presensya ay kasamang lumalakad sa tabi mo. Gaya ng sinabi ng isang mangangaral, ang panalangin ay hindi lamang tinig ng anak, kundi tulay patungo sa kasagutan. At ngayon, habang pinapatimyas mo ang pag-ibig niya, ikaw ay tinatawagan na lumakad ng may tapang. Hindi ito basta sermon, ito ang yakap ni Jesus sa iyong kaluluwa. Kapag binigkas mo ang ako'y nananalig, naroon na ang lakas na bumangon sa anumang bagyo. Pareho tayo, nangailangan ng direksyon at katiyakan. At habang umaalingaw-ngaw ang Salmo 91 sa puso mo, unti-unti mong mararamdaman na may presensyang nagbabantay, hindi malabo kundi malinaw. At ang tugon mo, gusto kong marinig mo, Panginoon, ikaw ang aking gabay. Gawin mo itong panalangin na paulit-ulit mong sinasambit habang humihinga. Hindi lang basta pangako ang ibinibigay ng Diyos dito. Ito'y pampanday ng katatagan. Hindi ka lamang kanlungan, ikaw ay pinananatiling matatag sa harap ng unos. Minsan, parang gusto mong umiwas sa hamon. Pero ang Salmo 91 ang siyang nagsasabi, sa ilalim ng aking pakpak, may katiyakan ka. Kaya siya mong sumasabay sa iyo, sa iyong mga pangarap, trabaho, pamilya, hinaharap, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. At sa patuloy mong paglapit sa Kanya, meron pagtawag sa iyo na magsabi ng isang bagay, kahit hindi ko nauunawaan, pinili kong magtiwala. At huwag mo kalimutang tanungin ang sarili, anong direksyon ang hinahanap mo ngayon? Nasa trabaho ba? Pagpapamilya? Kalusugan? Kapayapaan sa isipan? Alam mo, ang Salmo 91 ay hindi limitado sa kaligtasan laban sa pisikal na panganib. Ito'y proteksyon ng umiiral sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At kung magpapatuloy kang manalangin, ang iyong panawagan ay magiging pintuan ng mga sagot, direksyon na hindi limitado ng oras o lugar. Narito ang tanong, ano ang ibig sabihin sa iyo kapag sinabi ng Diyos na mayroon kang espiritual na gabay ngayong umaga? Para sa iba, ito ay pag-asa sa proyekto. Para sa iba, ito ay kapayapaan sa problema. At para sa iyo, kung mabigyan ka ng pagkakataong ipahayag sa komento, Panginoon, ikaw ang aking direksyon at proteksyon. Gagawin ba mo yon? Hindi ito simpleng sagot. Ito ay posisyon ng puso na humihiling sa presensya niya. At kung handa ka nang tawagin siya bilang iyong gabay at kalasag sa umaga, hindi ka lang nagbibigay ng salita, nakikipag-ugnayan ka sa Kanya. Habang nagtatapos ang bahaging ito ng kwento, ang hihintayin mo na lang ay ang susunod, isang mas malalim, mas tiyak na aplikasyon ng pangako ng Salmo 91 sa pang-araw-araw mong buhay. May darating na pagkakataon na hindi lang proteksyon ang maririnig mo, kundi isang malinaw na pag-urong patungo sa plano niya para sa iyo. Kaya huwag kang aalis.
Narito ang patutunguhan ng iyong paglalakbay sa pananampalataya pa, patuloy na magtiyaga, magdasal, magtiwala. Kung ang mga salitang ito ay nagpaalala sa iyo ng kapayapaan, mag-iwan ka ng mensahe, Panginoon, ikaw ang aking giya. At kung gusto mong mas marami pang mensahe na magbibigay liwanag at direksyon sa umaga mo, mag-subscribe ng ngayon. Tulad ng sinasabi ng iba, salamat po sa panalangin, Pastor. Isang paraan upang magsimula ng araw na may panalangin na kasama ang Diyos pagkatapos mo manood nito. Narito ka na sa isang bagong hakbang ng iyong paglalakbay. Isang sandali kung saan hindi lang basta panalangin ang iyong ginagawa, kundi isang matapang na pagdeklara sa harap ng Diyos. Hindi simpleng salita ang iyong bubuhatin ngayon. Ito ay espiritual na deklarasyon na magpapalayang muli sa iyong pananampalataya. Sa ato biso, bibigyan natin ng iyong ayer ang mga tinatago mong pangamba, pangitain, ang pagod na madaling makita dahil sa pinagdadaanan mong diaryo ng pahayag ng kapangyarihan mula sa Salmo 91. Hindi ka matatakot sa lagalag ng takot sa gabi. Bawat ulirat ng mga salitang iyan ay parang ilaw na sumisiklab sa madilim na sulok ng iyong puso. Hindi ka lang basta nakamtan ng Salmo 91, patuloy mo itong isinasabuhay. Ibig sabihin, sa bawat pagkakataong nagdadalawang isip ka, sisilipin ng iyong kaluluwa ang tunay na katotohanan. May nakabantay, may nagmamahal, may nagbibigay direksyon. Hindi lamang proteksyon ang dala ng salita, ito ay aktibong presensya ni Kristo na sumasali sa bawat bahagi ng buhay mo. Habang binibigkas mo ang aking mga anghel ay sasama sa iyo, parang pinapasa mo sa Diyoses ang yugto ng iyong buhay, mga doktor, pamilya, negosyo, puso, at siya na ang nangunguna. At sa pagdinig mo ng tugon mula sa langit, maririnig mo ang tinig niya na humihikayat, sumunod ka sa aking lead. Hindi ito tekstong makikita mo sa Biblia lang, ito ay buhay. Itong Salmo 91, kapag na-activate mo sa pamamagitan ng panalangin at deklarasyon tuwing umaga, nagiging spiritual armor mo sa mga pagsubok. Hindi mo kailangang pag-alabin ang lakas mo, hindi mo kailangang magpanggap na matapang ka, kailangan mo lang ipagkatiwala ang iyong kahinaan at hayaang punuin ng Diyos ang puwang na iyon. Habang binatom mo ang mga salitang, ang Diyos ang aking kalasag, maririnig mo sa puso mo ang isang kalasag na literal na bumabalot sa iyo. Hindi nakikitang balutin ng langit ang bawat emosyon na gusto mo pang itago. At doon mo mamalayan, hindi para sa labas lang kayang gumawa niya ng Diyos, kundi para sa iyong kalooban na malalim na hindi mabilang. Kasama ng Salmo 91 ay hindi lang direksyon, ito rin ay autoridad, karapatan na magsabi, hindi ako basta susuko, hindi ako papatalo sa bagyo. Ang pamilya ko ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Hindi ito parola ng takot, ito ay naglalagablab na deklarasyon ng pananampalataya. Kaya ngayong sandali lagi mong ulitin, Panginoon, ikaw ang aking kalasag, ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking direksyon. Kung nakakaramdam ka ng paglakas sa pagbibigay deklarasyon, hayaan mong makita ito sa puso mo. Hindi ako matatakot. Ang pamilya ko ay ligtas sa ilalim ng iyong pakpak. At diyan, unti-unting lilitaw ang mga pangako, hindi para sa bukas lang, kundi para sa bawat sandali ng buhay mo, na patuloy kang igagalang, patuloy na aalalayan, patuloy na gagabay. Ngayon dahan-dahan, ipikit mo ang mata mo at isipin ang bawat salitang ginaw ng kahinaan noon, subalit ngayoy binabalutan ng kapayapaan. At sa sandaling iyon, nag-iwan ka ng isang patakarang espiritual. Ang Salmo 91 ay hindi natatapos sa proteksyon. Ito ay nagbubukas ng bagong yugto kung saan ang Diyos ang iyong giya, kalakasan at kasama mo. At ang magiging susunod na bahagi, hindi mo pa alam anong pambihirang pag-asa at direksyon ang darating. Ngunit handa ka na, hindi lang dahil nanalangin ka, kundi dahil kumilos ka sa kapangyarihan ng salita.
Kung naramdaman mong tumibay muli ang iyong loob, mag-iwan ka ng mensahe. Panginoon, ikaw ang aking lakas at protektor. O kaya'y, Amen Pastor, gaya ng madalas sabihin ng kapatid sa pananampalataya sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga panalangin, mga deklarasyon, at pangakong magtutuloy sa iyo sa susunod dahil marami pa tayong sasakupin na biyaya at direksyon na darating sa ating mga buhay. Sa pagdaan ng bawat salita at pahayag, naramdaman mo ang tibay ng direksyon. Hindi dahil ikaw ang nagtatakas, kundi dahil ikaw ang hinahatid ng Diyos sa isang mataas na lugar ng pananampalataya. Sa ato section, dadalhin kita sa maranong sandali. Kapag ang Salmo 91 ay hindi na lang pangungusap, kundi ang iyong buhay. Sa bawat pagkakataon na sumabing, Panginoon, ikaw ang aking kanlungan, ang lupa sa ilalim mo'y hindi na lang karaniwang lupa. Ito ang matatag na pundasyon na siya mong tatayuan sa bawat laban. Kapag sinabi mong, ang mga anghel ko ay kasama mo, hindi lang iyon pahayag. Ito ang tuluyang kabig ng mga makapangyarihang puwersa sa espiritu na pumapalibot sa iyo, kumakapit sa iyo, at gumigising ng pag-asa sa kalooban mo. Habang binibigkas mo ang Salmo 91:14, dahil inilagak niya ang kaniyang pag-ibig sa akin, ililigtas ko siya. Hindi mo lang binabasa ang Biblia, ginagawa mo ito. Iniisip mo ang bawat linya, hindi bilang teksto lang, kundi bilang susi papasok sa plano niya para sa iyong buhay. Hindi ka basta nakikinig, nakikipagkaisa ka sa tinig ng Diyos na nagsasabing, Ako ang magtataguyod sa iyo. At sa sandaling iyon, ang bawat pangarap, bawat kahilingan, bawat sanay tulungan mo kami ay may sagot na nakatago sa katahimikan ng presensya niya. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan ng aksyon. Kaya kung ikaw ay nagsisimula ng maniwala na ang Salmo 91 at ang panalangin mo ay may bisa, patuloy mong ulitin sa sarili, Panginoon, ikaw ang aking lakas, aking kalasag, aking direksyon, at sa bawat pagbigkas mo, may espiritual na puwersa ang bumangon, hindi dahil sarili mo, kundi dahil kasama kanya sa lahat ng iyong lakad. Hindi mo kailangang alalahanin kung sisikat ang araw o lilipas ang bagyo dahil ang Diyos na iyong nakasalalay ay hindi natutulog, hindi namamali at hindi ka pababayaan. Sa katotohanan mo, nandiyan ang Diyos. Lalakad kasama mo kahit sa daan na kritikal ang ritmo, kahit sa lugar na puno ng pangamba. Kapag sinabi mong, hindi ako matatakot, hindi mo lang tinatanggi ang takot. Ginagapi mo ito sa pamamagitan ng pag-ibig at pangako ng Diyos. At hindi lang iyon, asinta mo sa catwalk ng iyong buhay, bawat sulok ng tahanan mo, bawat manggagawa mo, bawat kapatid mo, lahat ay sakop niya ng kanyang proteksyon. Ito ang direksyon, ito ang proteksyon, ito ang presensya. Ngayon, patanawin mo ang puso mo. Nadama mo ba ang init ng presensya niya? Puno na ba ang diwa mo ng pangako at pananampalataya? Dahil ang bawat sandali nating ginugol dito ay hindi nasasayang. Ito ay paghahanda, hindi para lang sa ngayon, kundi para sa hinaharap na kanyang handog. At ang video na nasa gilid ng iyong screen, may karugtong iyon, isang mas malalim na paglalakbay sa Salmo 91 at higit pa. Hindi pa rito nagtatapos ang biyaya. May papasok na mas matalas, mas propetiko, mas matibay, na hahawak sa iyo ng mas matapang. Kung naramdaman mong lumakas ka dahil sa mga salitang ito, iwan mo sa komento, Panginoon, ikaw ang aking kalasag. Kung mas gusto mo sabihing Amen Pastor, gaya ng karaniwang naririnig sa mga worship videos mula sa Pilipinas. At para hindi mo ma-miss ang karugtong at iba pang mga panalangin, pindutin mo ang subscribe at i-click ang video na ito na nasa tab na ito. Kasama mo kami sa paglalakad mo at sama-sama nating haharapin ang biyaya ng Diyos ngayon at sa mga darating pa.